everyone. Good morning, church family. Good morning, brothers and sisters. Good morning sa inyo. But of course, this is Coffee Mornings. Tayo ay live na live sa ating church Facebook account na talaga namang nagbabalik tayo in a different way. Ito na naman tayo sa online ating mga windows. Kamusta kayo? Ako si Sister Sweet. Of course, ang inyong Sister Sweet. With the coffee. Mr. James. Good morning sa lahat. Good morning po sa mga lahat ng mga nanonood. Ako po si Sister Jean. Hi, good morning. And ako naman po si Sister Rona. Welcome po sa ating Coffee Mornings ngayong umaga. Good morning to everyone. Girl, ano mo yung... Yan. Of course, Coffee Mornings time. Nasa na mga coffee mugs nyo. Samahan nyo kami habang nagde-devotion tayo everyone. Yan o. Present. And talaga namang marami tayong pag-uusapan. But first of all, kamusta naman? You know, this month we're celebrating, of course, the Lord's Year. Diba? Maraming nangyayari sa mundo natin. Ano akala nyo? Pero of course, nag-celebrate daw ng Hearts Day, Valentine's last time. Kaya naman pag-ibig tayo. And ang sarap i-cultivate and pag-usapan ang tunay na pag-ibig. Diba? So, kamusta naman kayo itong linggong ito, sisters? Ako, by the grace of God, by His mercy, ramdam ko yung love ni Lord, ramdam ko yung comfort niya. Despite sa mga nangyayari, yun nga, si Lord, yung pag-ibig niya, never nawawala yan. Andyan yan lagi, never nag-fail. So, yun po. I am strengthened by the love, by the grace of God. Amen. Ako din, of course, lahat naman may nangyayari, di ba? Good or happy or sad. Talagang nandyan si Lord para sa atin. And of course, ako din, salamat sa Panginoon, nag-testimony. Of course, sa strength and sa grace ni Lord na talagang sa pag-ibig ng Panginoon. At masaya naman ang linggong ito. Di ba? Masaya, lagi masaya ang ating buhay. And Sis Rona, kamusta naman? And ikaw din, Sister CJ. Hi, good morning. And ako naman, thank you din sa Panginoon. Unang-una, salamat ako sa Kanya, sa grace niya at sustaining grace talaga ng Panginoon sa ating buhay. Especially sa buhay ko. Sa strength din at saka sa good health sa akin, sa pag-iingay araw-araw. Kaya I really praise God na nandito na naman tayo ulit to give Him glory. Amen. Praise the Lord. Amen. And si Sister CJ din. Yan. Alam nating okay din siya at makaka-join natin siya mamaya. Mamaya siya sa finale, yung kanyang kamustahin. Amen. So ngayon, of course, we will talk about love and of course, ang tunay na pag-ibig. At meron tayo ditong mga masarap na ito topic, di ba? Kasi sa mundong ito, madaming nakikita tayong love. Sabi nga, in a world that values superficial or yung shallow aspect of relationships, paano natin nakukultivate and napaprioritize ang true God-centered love? Alam niyo ba na ang true love is, true love in the Lord, sa Panginoon. Diba? So, ano ang pwede nating i-share dito sa ating topic na ito? But Sister CJ, kamusta? May sound na ba? Teka lang, matry ko.
Teka lang. Okay. Hello. Hi. Yan. Okay lang yan. So, paano ba ang ating first topic? Pag-live. Yes. Sir G. Lahat. Okay naman kami. Masaya. Tapos na tayo mag-sana all sa Valentine, sa mga post, sa mga flowers. O nga, napuno ng, parang Flowers Day pala yung Valentine's. Araw pala ng mga bulaklak yun. Ano ng mga bulaklak? At parang Women's Appreciation. Ayun. Okay. Ayun. So, ikaw ba, Sister Jing, ikaw nang mauna sa ating tanong na sa mundong ito na ating ginagalawan, paano natin na-prioritize ang God-centered love? Medyo mahirap-hirap siya. Mahirap-hirap siya na question. Ano, parang Miss Universe lang na question pang Miss Universe. Para sa akin, in my own opinion, hindi sa bilang Kristiyano, bilang ako isang Kristiyano. Marami kasing mga, lalo na ngayon sa mundo natin, yung parang ang relationship parang basta-basta na lang yung dami nang nangyayari, sobrang gulo, parang hindi na nila binavalue yung tunay na true love talaga. Yung parang more on worldly na relationship nag-boom. So, para sa atin bilang maraming mga superficial aspects, yung may mga pinaniniwalaan sila tungkol sa isang relasyon. Parang ang dami-dami nilang sabi-sabi. Yung mga anong tawag dito, myth, ganon, mga sabi-sabi ng mga kaninunuan natin. Pero talagang dito sa mundo, bilang mga Kristiyano, talagang ang relationship na dapat talaga nating pasukan is yung relasyon na si Lord ang center. Yung God-centered relationship, yung true love. Bilang Kristiyano, nakasulat sa Biblia na talagang kung mahal natin si Lord, talagang lalo na sa pakipagrelasyon talagang dapat yung pipiliin natin is yung may blessing sa Lord. Talagang yung si Lord ang yung maging sentro sa relasyon natin, kasi pag si Lord kasi once ang naging sentro sa relasyon natin, talagang may mga hindi perfect, hindi naman perfect kasi tayo bilang mga tayo, hindi tayo perfect, maraming mga pero pag si Lord, once kasi si Lord yung nagiging i-ask natin na siya yung mag-guide sa atin, siya yung mag-lead sa relasyon natin. Though ako single pa naman ako, pero hindi naman gano'n na dahil sa boyfriend, girlfriend lang gano'n. Pero syempre, relasyon mo din sa family mo yung dapat. Kasi kung si Lord ang magiging sentro sa relasyon ng family mo, sa boyfriend, girlfriend mo, andyan yung, hindi man kayo magkakaunawaan, pero at the end of the day, mananaig pa rin yung love, yung peace, yung comfort, yung presence ni Lord. Mag-pray kayo together, hindi magkaguluman, hindi man kayo magkakaintindihan, pero si Lord yung mag-connect sa inyo, sa family mo, si Lord ang maging sentro, siyang mag-connect, siya ang gumawa ng, yung peace, love, comfort niya, yun yung maging connection sa relasyon nyo. So, yun po, para sa akin, yun po yung bilang isang Kristiyano, yun po yung masasabi ko, may share ko about sa sana medyo magulo yung explanation ko, sana nakuha niyo. Of course. Dahil agree naman at pareho tayo ng direksyon. Amen. Ako naman ang next. Of course, tama talaga na ano ba yung tanong natin? Pang Miss Universe daw yung tanong. Of course, yun nga na yung prioritizing true love. And talagang kasi si God talaga, sa Diyos talaga ang forever, di ba? Kahit sabihin mong sobrang tindi niyan, pwedeng may mawalang isa, when it comes to life, di ba? So talagang sa Lord lang ang forever. And dapat, sa mundong ito, ang dami na nakikita sa social media kasi yun yung mga ways of the enemy, di ba?
para magsabi ng sana all, which shows na parang hindi ka kontento sa buhay. So, for me, as a Christian, talagang dapat we know our purpose and alam natin yung time natin. We have our own timeline eh. Diba? Meron tayong sarili natin. And if hindi man nangyayari sa isang bagay, you wait for your time. You wait for God's blessing na darating sa'yo. And huwag kang titingin sa paligid. Don't look around. Diba? Kasi if you look around, nawawala na yung priority mo. Yung dapat si Lord ang center of love. But when you look around, ang daming temptations dyan. So that it will start na magkaroon ka ng insecurity, magkakaroon ka na parang, bakit ako ganito, diba? Yung parang mawawala yung value mo and worth. And I want to remind na how can we prioritize true love? Lagi nating isipin na God created us as His own masterpiece. So we are always valued. We have a worth. Diba? Kung hindi ka man, wala ka pang Mr. Right, sinasabi nga nila dito, it's fine. Nandyan si Lord, oh. The right among all the right. Kaya, yun, prioritize natin yun. And don't let a relationship stop you from serving your God. Don't let the relationship hinder your prayer time. Huwag mong hayaan yan. Kasi pag nahayaan mo na yan in a day, magpapatuloy lang siya na magpapatuloy. So, it's a red flag for me kapag nagsastop ka na mag-serve, nawawalan ka ng time sa Panginoon just because of a relationship. Diba? Lagi nating unahin ang Diyos. When we know ourselves, we know who we are, and we know na tayo ay sa Panginoon nakabilong, magiging maayos ang takbo ng lahat. So how can we cultivate and prioritize through God-centered love? Communication is the key. Communication sa Panginoon, huwag nating iwawala yun. Prayer. Kahit gaano ka-romantic and sweet ang moments nyo, have a time to pray and prioritize the Lord. Nagsisimula ito sa atin. Para hindi tayo mawawala ng direksyon. Yun yung kahit anong mangyari. Kaya kahit iwan ka or hindi, okay ka. Kasi you have a true love in your heart, si Lord. So, yun din. Huwag nating kalimutan ang Diyos. Hindi lang tayo lalapit sa Diyos kapag wala na tayong love life. But love life or meron, nasa Lord tayo. Amen. Happy Valentine's, Lord. Laging araw ng mga puso. Mr. CJ, ikaw naman. Agree. Pwede ako mag-add. Sige, add ka muna. Inayos ko nila CJ yung mga background nila. Ako din, kung i-add, mag-add doon sa sinabi mo. Nasabi nga nila, lalo na tayo mga Kristiyano, mga single Christians, kaya natin, kung maaari is, na-freeze ako, kung maaari is, maghanapin natin yung right man, yung right godly man, na siya yung maglilid sa atin, siya yung maglapit sa atin sa Lord, hindi yung siya yung maglalayo sa atin sa Lord, lalo na tayo, nagsiserve tayo. So, dapat yung mahanap natin na right man is siya yung magsusupport sa atin, lalo na yung pagsiserve natin kay Lord. Amen. Amen. Pero alam mo, Jing, na talagang tayo ang dapat hinahanap. A man finds a woman. So tayo is like, for me, like we seek God at ibibigay sa atin ni Lord. Hindi tayo mapapagod maghanap. Hindi. Ibibigay sa atin yan ni Lord. Pero ang ating gagawin is to seek our purpose. Yung gawin natin ang purpose natin. And we do yung mga bagay na, para sa sarili natin. And I know that guy, that man will find us. Ipupursu tayo niyan. Kukunin tayo niyan. Mahahanap tayo niyan. Ibibigay ni Lord ang way for us to meet that person. Ang ating gagawin lang as women is to pray and to do our part. Yung sa Panginoon, God, I'm waiting. But that guy, he's already seeking for you. Hanahanap ka na niyan. Baka nagtatago ka kasi. Joke lang. Sister CJ naman, talagang focus. Wala na. Madami kayo. Okay na. Actually, hindi ko marinig yung boses ko.
Alam mo, sa akin yung ganda ng tanong kasi masyadong pagka-social media na tayo ngayon, di ba? Masyadong na tayo, open natin ang social media, masyadong may, yung dun, minsan, mga tao, dun binibase yung mga nakikita. Yung, agree ako sa sinabi nyo, na may nawawala na yung standards, nawawala na yung, nawawala na tayo. Minsan, nawawala sa atin kung ano ba yung purpose, kung bakit tayo nasa relasyon. Diba? Minsan masyado na tayong nagpapadala sa mga nakikita natin. Nakakalimutan natin yung purpose, yung kung ano ba yung meaning ng love sa relationship. So, ang ganda lang ng tanong kasi sabi, cultivate. So, paano natin makakultivate and mapaprioritize yung true God-centered love? Diba? Katulad sinabi ni Pastora nung nakaraan nating devotion, yung sa 1 Corinthians, na dapat may mga qualities tayo na dala-dala once na pumasok tayo sa relationship. Yung, di ba yung sinasabi, love, sa 1 Corinthians sabi, basahin ko ulit. Kasi ang ganda lang nating maalala kung ano ba yung qualities dapat na meron tayo. Love is patient, love is kind, di ba? Lagi nating naririnig yon, nababasa, ginagawang quotation minsan. Pero, alam mo yan, masyadong tayo, pagka sobrang na in love, nagiging selfish. May ganun na nagiging selfish tayo na wala na tayong pakialam sa mga yung sasabihin ng iba, yung wala, nawawala tayo sa sarili. Di ako. Yung iba, yung ganun, nawawala sa sarili. Nakakalimutan yung lahat. Pero sabi, di ba, love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. So, para ma-cultivate natin at ma-prioritize natin yung God-centered love, dapat meron tayo nun. Alam mo yun, yung lagi tayong, yung konting bagay lang, wala tayong pasensya. Yung konting may hindi lang nangyari na hindi mo nagustuhan, magagalit na. Yung ganon. Pero lagi natin nare-remind sa sarili natin na yung respect natin, yung bawat isa. Dahil na yung tao, hindi lang yung sa tao na kasama natin, nakarelasyon natin, but yung nasa paligid, lahat ng nasa paligid natin. And para ma-prioritize natin yun, syempre, katulad ng sinabi ni Sister Sweet, huwag natin kalimutan na yung focus natin is sa Lord. Kasi paano ba natin mapaprioritize yung God-centered kung wala tayo sa Lord? So, dapat nagpipray. May mga support ng mga tao na kasama din natin sa community. Ayun na. Pero ayun nga, masyado siyang challenging. I mean, pag ngayon, challenging siya, napaka-challenging niya. Pero, yun yung dapat nating gawin. To find. Kasi kung gusto natin na yung relationship natin is naka-center sa God, kailangan tayo mismo, naka-center tayo kay Lord. Mm-hmm. Challenging talaga to, Sister CJ, especially kapag nasa secular world tayo, yung nasa mundo tayo. Challenging to kasi may ibang prinsipyo and may ibang opinion sila, ang mga tao, that is contradicting the Bible. Kaya, talagang dapat we have to be, yung pinag-uusapan natin, be wise, di ba? Na be wise talaga. And good morning muna, of course, kay Sister Donna. Good morning. Habang inintay natin si Sister Rona. And Sister Jing Eva, good morning also. And to Sister Faye. Mamaya makakasama natin si Pastora Alice. Yan. Amen. Nasaan si Sister Rona? Alam niyo ba na mention din ni Sister CJ yung verse 1 Corinthians, di ba? Sabi ko nga, alam niyo ba na ang nagsulat nito si Paul? And si Paul, wala siyang partner nung time na yon. You know, Paul is just serving God. So hindi porket meron tayong partner or we are married and
sila ang may karapatang mag-speak about love, every one of us, because we know we have the love in our hearts. Alam natin magmahal and we know how to feel the love. And speaking, itong verse na ito na ating ginagawa hanggang ngayon, love is patient, love is kind, that's written by Paul. At ang sinasabi niyang pag-ibig na naramdaman niya is the love from the Lord. Yun yung pag-ibig na yun. So, yun pa lang, makikita natin na ang true love, mararamdaman natin yun sa Panginoon. Everything, love is patient, love is kind. Tayo as a believer of Christ and also as a follower of Christ, we just have to follow that. And we just have to know na ito ang love. Ito ang love. Wala akong narinig na love hurts. Parang wala nakalagay na love hurts. Parang sa kanta yun. Amen. Sabi nga ni Pastor dati din, naalala ko din, sabi niya na pag once yung Holy Spirit talaga, yung Holy Spirit ang magdaan sa atin, magtuturo sa atin itong love na to eh. Once yung Holy Spirit nasa puso natin, siya yung mag-guide, siya yung mag-lead, siya yung magtuturo sa atin na gawin lahat ng love na to. Kung ano yung naka-describe na ganitong love, yung Holy Spirit ang mag-lead sa atin. Okay. Praise God. Sabi nga ni Sister Jing Eva, love comes from God with the fruit of the Holy Spirit. Amen. Sis Rona, where are you? I am Sister Rona. Ang sarap ng ganitong topic kasi lalo na pag broken-hearted ka, maano ka talaga, may enlighten ka, yung ma-awaken yung puso mo, yung spirit mo, yung mo yun. Kasi laging mariremind ka talaga na, yung worldly love, pang temporary lang yan, pero yung godly love, yung love na galing sa Lord. Yes. And hindi rin lahat na nakikita natin sa social media, hindi ito pampalubag loob, hindi ito na hindi naman tayo masaya kung may broken-hearted. Pero pag masaya tayo sa sarili natin, nagiging good example tayo sa mga iba na maaaring nasasaktan ngayon. Maaaring may nakikinig or nanonood sa atin na broken-hearted, di ba? Amen. At saka bilang mga Kristiyanos, hindi tayo ligtas sa mga ganitong mga biktima din tayo, nararanasan natin to, na-experience natin to. Pero wala ano pa ba? Ayoko naman maging biktima. I mean, oo, pero hindi may iwasan. Nararanasan natin, joke lang. Nararanasan natin. Ang pusong, ano ba tawag dito? Mga nasasaktan. Sige na, ikaw na magsabi niyan. May share ka ba mamaya sa amin ng personal? Amen. Sis Rona, ikaw naman, Amen. So, pasensya na kasi may technical. At ako nakikinig ako sa inyo at talagang mag-a-agree na lang ako sa mga sinasabing sinishare ninyo. Pero yun na nga, kanina narinig ko din sa inyo na yung sinasabi na kanina yung pinaka-highlight. Gusto ko yung sinabi, sinare ni Sister Sweet na lagi nating isipin. At lagi natin isipin talaga. Kasi ang question doon, how can we cultivate and prioritize true God-centered love? Kasi tayong mga Kristiyano, tayong mga Kristiyano, lagi natin kasing iniisip lagi natin kasi iniisip minsan nawawala tayo sa ating goals, sa ating priority sa ating buhay na minsan di pa sapat sa atin yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya I just want to share na lagi lang natin iisipin talaga kung gaano ang Ama natin, ang si God, gaano niya dinisplay, gaano niya pinakita sa atin ang kanyang pagmamahal. Number 1 yun. Kaya yun ang nagiging sandigan natin, yun din ang nagiging encouragement natin. Siya nga, mahal niya si Jesus Christ, kaya pinadala niya sa atin. That is the demonstration din ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya, ako personally, sa ngayon, personal experience, pinaprioritize ko talagang pagmamahal ng Panginoon sa akin. Una na yun, family ko. And then, next na, kung si God man may mga pinapadala para sa atin, so, we will wait.
we will wait for the Lord. Kasi ang Diyos naman talaga ang nagsusulat ng love story natin. Hindi tayo magsisik, hindi tayo maghahabol, kundi ang Diyos ang nagpapadala. Kasi nga, siya ang his first demonstration nga, yung pagmamahal niya para sa atin, yung pinadala niya yung the only Son, Jesus Christ. Amen. Amen. Praise God. And ngayon, meron na tayong makakasama. Of course, ang ating special guest. We have Pastora Alice na magjo-join sa atin. Hello, Pastora Alice. Naka-mute po tayo, Pastora. Yes. Amen. Once again, welcome and good morning to everyone sa lahat ng viewers, and of course, welcome sa Coffee Mornings, and salamat muli at ako ay andito uli sa Coffee Mornings. At naririnig ko lahat yung mga sagot ninyo, malapit na akong kiligin sa sinasabi ninyong mga sinasabi niyo about the love of God. Amen. Amen. Nakakilig palang love of God, di ba? So, the question, meron akong i-share. Asan ang question? Kanina nabasa ko. Yes, Pastora, yun nga po. Ang tanong namin kasi is, how can we cultivate and prioritize true love, true God-centered love, lalo na sa mundo ngayon na maraming definition ng love and marami tayong nakikita ng love sa, yung sasabihin mababaw na din yung nagiging bantayan or basis. Yes, sa question that sabi dito, prioritize. And sabi dito, God-centered. When you said God-centered, it is not about you. Hindi ito about sa ating sarili. And we have to know what is really the meaning of love. Noon, kanina narinig ko, may narinig ako sa inyo na love from the Holy Spirit, na minabasa kayo ganun. But actually, that is the correct answer. Galatians 5:22, ang sabi doon, the fruit of the Holy Spirit is love. That's it. The fruit of the Holy Spirit is love. So when you said love, this is Holy Spirit. No? Love is not about you. It's not about anything, not about anything in this world or even in your emotions or feelings. Sabi niyo, ganun pala ang love? Wala pala sa emotion and feelings? Yes, definitely. When you say God-centered love, it is not about your feelings and emotions. Example, tayo mismo, walang emotion na apektado. Halimbawa, sabi doon, si Jesus Christ, God-centered na pinag-usapan natin about love. Buksan niyo sa 1 John chapter 4. 1 John chapter 4 verse 10. Sabi diyan, ito ang pag-ibig. Hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya. Sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. So, tayo sa unang sinabi, ito ang pag-ibig, hindi sa ibig sabihin, hindi sa inibig natin Diyos. Meaning, ibig sabihin, wala pa tayong feeling sa Diyos. Hindi mo pa mahalan Diyos Pero mahal tayo. Nakita mo si Jesus, hindi ka pa nga kakilala, wala pa tayo sa mundo. Wala pa tayo sa mundo. Pero andun na yung pag-ibig niya, ibinigay na. At yung kasalanan natin, talagang wala pa tayong connection Wala pa tayo, hindi pa tayo naisisilang. Pero andoon na yung demonstration, yung performance niya na talagang ang pag-ibig ay ibinigay, sabi, inihandog na agad yung dahil sa pag-ibig. So when you said God-centered, yung sinasabing pag-ibig dito, yun yung bunga ng Espiritu. Now, hindi ka magkakaroon ng bunga ng Espiritu kung wala ang Diyos sa iyo. Kasi bakit? In 1 John 4, wala sa chapter 7, pababa, yung itungkol sa pag-ibig. Sabi doon, ang Diyos ang pag-ibig. Now, when you said love,
Hindi ito yung likes. Tandaan natin, hindi ibig sabihin ng likes, halimbawa, mahal mo yung isang bagay, iibigin ko siya, I love you, kasi mahal niya ako eh. Bibigyan ko siya, kasi gusto ko. Pautangin ko siya, kasi may pambayad siya. At pag wala yung pambayad, di ko yung pautangin. Kasi ang sinabing love doon, hindi lang it's not about only sa relationship na, kasi ang tanong dito is about relationship. So, pasukin ko yung relationship. Hindi lang ito tungkol sa married or sa marriage, hindi lang ito tungkol sa couples, sa mga mag-boyfriend or girlfriend. Ito yung tungkol din sa family love, friends, relationship eh. Pero lahat ng relationship, sinasabi na dapat God-centered kasi nga, kung wala ang Diyos, hindi totoo ang pag-ibig na mararanasan mo. Magpupunta yung pag-ibig mo sa paguran, mapupunta ang pag-ibig mo sa kawalan, kasi hindi ka God-centered love. Hindi mula sa Holy Spirit. Pero kung ang love mo, sasabi ditong, the fruit of the Holy Spirit is love. Kung ang love mo yan from the Holy Spirit, it will never fail. Hindi ito bababa, hindi ito mawawala. Pagasto. Kahit na sabihin natin, galit na siya sa'yo, mahal mo pa rin siya. Kita mo ang God, kapag ikaw ay nakasala tayo, nagkaroon tayo ng dumi, nakasala tayo, syempre, ayaw naman Diyos yun, na ikaw'y nakakasala. Pero, sinabi ang pag-ibig niya ay hindi nababawasan. Kasala ka, maaring galit. Pero mahal ka niya. So tayo, when the Holy Spirit or when God is with us, then the Holy Spirit will flow upon us. So kung umiibig tayo through the Holy Spirit, of course, hindi ito mag-end. Kahit siya ay nakakatuklam, kahit mali ang ginagawa niya, iniibig mo pa rin siya. Kaya lang, pwede mo siya i-correct. Hindi naman parang iniibig mo na spoiled mo siya. Alam mo, kinokorek natin. Kasi nga, about concern ka sa kanya. Pero yung sabi mong i-stop mo pag-ibig mo, that's not from the Holy Spirit. If your love is from the Holy Spirit, it will never end. Pero kung ito ay pag-ibig mula sa iyo, wala, mapapagod ka. Pag naubusan ng pera yung iniibig mo, wala nang sustento sa iyo, bye-bye. End na ang love. Pero pag Holy Spirit, wala na siyang maibigay sa iyo. Sasabi mo, ano? Hindi ka nahingi ng kapalit. Si Lord, hindi naman siya nahingi ng kapalit natin eh. Mahal niya tayo, even though tayo nagkakasala. Saan sa Biblia nasasabi na tinanggal ng Diyos ang pag-ibig sa iyo kasi nagkasala ka? Wala. Sabi doon, the love of God is everlasting, forever. Never change ang Diyos. Kung gaano kami minahal, dakila. In 1 John 4, andun sinasabi yan, napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. Kahit pa ikaw ay magnanakaw, mahal ka ng Diyos. Ibig sabihin, kahit mali pa ginagawa mo, mahal ka ng Diyos. Kaya nga dakila. Ngayon, kung ang ibig mo ay mula lang sa iyo na I like him, I like that. Like yun eh. And love from the Holy Spirit, it's not about you. It is about the Holy Spirit. At talagang God-centered na pinag-uusapan natin. So, kung gusto talaga natin God-centered, dapat ang Diyos muna nasa puso mo. Kapag wala kang Diyos, wala ang pag-ibig mula sa Espiritu. Imposibleng magbunga ang fruit of the Holy Spirit kung wala kang Diyos. Kaya sikapin mo na meron kang Diyos. Pag wala kang Diyos, wala. Yung parang i-set aside mo ang Diyos, gusto mo yung sarili mo, ay gusto ko siya. Gusto ko continue ang aming friendship. Ayoko siyang mawala kasi hindi masama yung ganung motibo, pero yung way mo. Anong klaseng love yun? It is from you. Must be from the Holy Spirit. Yun, Galatians 5:22. The spirit of fruit of the Holy Spirit is love. And love is not about your likes. Pag sinabing God-centered. Pero kung not God-centered, ibigin mo gusto mo. Pero yang pag-ibig na yan, maghahanap ng kapalit. Babagsak ang pain.
Kasi bakit? Nag-expect ka sa kanya. Kasi ang pag-ibig ng tao, nag-expect yan. Dapat susuklian niya. Ang bait ko sa kanya, dapat suklian niya. O kaya naman, kaya mo siya iibigin kasi gusto ka niya. Asahan mo, hindi ka niya nilalike sa Facebook. Hindi mo siya ilalike. Ito, palagi ko siya nilalike, pero hindi ako nilalike. Ito, pinupusuan ko, hindi ako pinupusuan ito. Hindi ko siya pinupusuan. And that's not the love from the Holy Spirit. Yan ko talagang ang love from the Holy Spirit at hindi ka niya i-like. Gusto mo pa rin siya. Gusto mo siya. It's not about your feelings, your emotions. No. Pag love from the Holy Spirit, kahit nga hindi mo siya kakilala eh. Hindi yung tutulungan mo siya dahil, ay oo, kapatid ko yan eh. Tutulungan ko kapatid ko eh. Eh ito, kapitbahay ko lang yan. Masama pa. Halimbawa, yung kalaban mo, nakita mo, nakakalat yung gamit niya. Ay syempre kaaway mo eh. Ano sabi ng Diyos? Love your enemy. Mahirap yun. Love your enemy. Sinong tao magmamahal? So it is not about the feelings. Kasi ang feelings natin, kapag galit ka sa isang tao, hindi mo yan mamahalin. Baka nga, pag nakikita mo siya mapapariwara, wala ka pakialam eh. Kasi bakit? Hindi, wala sa yung Holy Spirit. Sabi ng Holy Spirit ng God, love your enemy. So, kahit kaaway mo siya, wala kang emotion. Mamamatay siya eh, babalin siya. O kaya minrinig ka, pwede mo siyang isalba, isave. Without feelings. Without emotion. Pero there is love because of the Holy Spirit. Nag-concern ka. And that is love God-centered. Amen. Yun, not about you. Amen. Nakaka-bless, Amen. Pastora. Meron tayong comment also na sabi ni Sister Jing Eva, yes po, Pastora. Amen. Love of God never fails. And nakaka-bless, of course, na-remind tayo na it's not about yung ating actions. You know, God loves us hindi dahil sa ating actions. Tama po, Pastora. Yes. Kasi sa action natin, wala. Bagsak tayo eh. Yes, true. Anong kadakilaan ng ating action? Wala. Mhm. Anong glory sa Lord? Anong God-centered? Wala. Amen. Kasi ang tao, like, nauubos eh. But the love of God is unfailing, conditional. And then, na-remind din ako na, yes, God loves us not because of our actions, but because of our identity. Who we are. Sino ba tayo sa Panginoon? We are created by God. We are a child of God. So God loves us because of who we are and not because of what we do, not because of our actions. So whatever you do, kahit nagkakamali ka, huwag kang manghihina yung loob mo na hindi ka na mahal ni Lord. Amen? Amen. Yes. Totoo lang, huwag nating tatanggalin na sa isip natin na hindi ka na mahal ng Diyos. Walang sinabi sa Biblia ang ganun. Kasala tayo, nagkamali ka, mali-mali buhay mo, mahal tayo ng Diyos. Kahit na tayo, kahit nagkasala sa'yo kapwa mo, kung talagang ang pag-ibig mo ay God-centered, wala kang pakalan sa ginawa niya, mahal mo pa rin siya. So you have to have concern. Concern ka pa rin sa kanya. Tutulungan pa rin siya. Yung sinasabi na love from the Holy Spirit. Kahit mali na ginagawa niya sa buhay mo. Pero hindi ka hangad ng kapalit. Diba? Iba kasi yun eh. It is the fruit of the Spirit. It will reflect you na bunga. Kasi ang flesh natin at ang Spirit of God, magkaaway yan eh, magkalaban. So, may kapalit kasi kapag ang binigay natin yung ating love, may kapalit. Totoo lang, ayaw mong malugi. Ang tao, yung pag-ibig ng tao, ayaw niyang nalulugi. Sabi na, meron nga nagsabi sa akin, sabi niya, paano ba yan? Masyado po akong giver. Sabi ko, bakit? May 1 million na ba binigay mo? Sabi niya, grabe namang 1 million. Kahit pa 1 million yan, isipin mo lang, naloko ka. And that's it. Dinaya ka, na-deceive ka. Ganun lang. Pero, still, yung love mo, concern mo, andun, maging matalino ka lang. Amen. Amen.
Parang gusto ko nang umiyak sa lahat ng mga sinasabi niya. Proceed tayo sa second question. Thank you po, Pastora. Proceed tayo sa second question. Yung pangalawang question. How can the church community support or help someone who are struggling with issues related to love and relationships? Ayun na. Sino po yung una? Mo sumagot. Amen. So tayo muna yung mag-share, and of course si Pastora yung ating final message pa. So parang tayo ngayon, our church community, ano po yung tanong po? Candidate na. Sister Jing, paano natin nasusupport someone? Like yung sinasabi nga kanina na broken-hearted, yun mga heartbroken. So, how can the church community support and help them pagdating sa pag-ibig at relationship? Ito na yung mga nasasaktan Ang ganda-ganda kanina ng pag-ibig, biglang eto na ang problema. Ba't ba nagkaka-problem? Ang ganda-ganda ng pag-ibig. So for me, as a church, magsisisters tayo, yun yung napakaganda na i-surround ang ating sarili sa mga kaisa mo, mga tao na talagang genuine ang intentions to help and to care for you. Kasi lahat tayo merong fruit of the Holy Spirit. Pag yung love na yan ay galing sa Holy Spirit, you can comfort, you can encourage someone. Kaya, yun, through words of encouragement, through prayers, yun din yung nagiging support. Kayo dyan. Amen. Agree. Agree tayo doon. Tsaka, dagdag ka lang din yung yun nga, tayo, as a community na tayo. Tsaka, di ba sabi share ka lang ulit yung sa Galatians. Sabi, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. So, ayun lang. Yung once na may tao na lalapit or yung tayo as a Christian, wala tayong judgment. Kasi lagi sinasabi ni Pastor Race, di ba? Na once na may lumapit, lang tayo, makikinig. Yung feel the burden of our brothers and sisters na nandito tayo, not to judge them, but just to listen to them and to share words of encouragement. Ayun lang. Kasi yun naman tayo, na nandito tayo to support them. Kaya nga support hindi tayo para katulad din na sinasabi ni Pastora na hindi sila lumalapit na para i-judge, but to listen. At para intindihin natin sila kasi nasa down na nga sila. Sabi ni Pastor lagi sinasabi na ididiin pa natin sila. So, nandito tayo just to share yung love natin sa kanila. Kahit ano pa yung pinagdaanan nila. Kasi lahat tayo may napagdaanan na yun. So, nandito tayo para support sila sa community. We love them. Amen. Andre, ako naman, dagdag ko din. Kasi tayo naman, dito sa mundo nga, iba-iba tayo ng perspective about sa points of view about sa love. Hindi lahat ng maraming lumalapit sa atin na hindi natin, yung iba-iba yung paniniwala nila sa love. So, pag nagbibigay tayo ng mga sinusupport natin sila, parang hindi nila tanggap yung advices natin sa kanila, parang nahihirapan sila ng ganito ganyan. Yun nga, para maibigay natin yung parang maibigay natin sa kanila yung effort natin, best effort. Tama yung sinasabi ni Mr. CJ kanina na empathy. Parang ilagay natin yung sarili, intindihin natin sila, huwag natin silang i-condemn, tanggapin natin, makinig tayo sa kanila. Tapos, yun po, ibigay natin sa kanila yung best advice natin, kung sakaling tanggapin, nasa kanila na kung tanggapin nila or hindi, yung parang ganon. Pero, yun, para sa akin naman kasi talaga walang imposible sa prayer. Ipag-pray mo pa din siya kung ano man yung perspective, ano man yung paniniwala niya sa isang relasyon, kung ano man ang religion niya, ano mo pa rin sa kanya, ipag-pray mo pa din siya. Yun yung bilang mga Kristiyano, yun yung maibigay natin sa kanila na support. Tanggapin man nila or hindi, or i-reject nila yung advices natin sa kanila, nasa kanila na yun. Yun po, at least alam ni Lord na ginagawa natin yung best natin
para ma-comfort sila. Pero kasi at the end of the day naman talaga, yung comfort pa din talaga ni Lord ang mananaig. Yung love pa din ni Lord ang mananaig. Kaya, yun po. Amen. Agree din naman ako sa inyo. And also, ang mai-share ko din, yung madadagdag ko din, kasi tayong, sabi nga kanina ni Sister Sweet, we are here, we are sisters in Christ. At tayo ang nagdadamayan. So, sabi nga na, kung may mga kaibigan tayo sa labas, meron tayong mga kapatid at kaibigan din. So, sisters nga dito sa loob ng church. And how can we help someone who are struggling with issues related to love or relation? Love and relationship. So, unang-una, kapag may lumapit kasi sa atin, kasi sila lumalapit, yung mga sisters natin, mga churchmate natin. Kasi may problema nga sila nag-struggle. So, ang sabi nga sa Bible that we bear we will bear one another burden. So, ganun din ang para for me, para sa akin, para may how to comfort them sa pamamagitan din na to listen to them also, listen to them without judging. At syempre naman, bigigib tayo ng best advice natin, spiritual. Kaya napakasarap talaga pag meron tayo na mga spiritual na mga kapatid at mga spiritual na lumalapit tayo in spiritual. Kasi iba kasi for me, iba kasi pag lumalapit tayo sa yung hindi ba filled with the Holy Spirit. Kasi kung titingnan lang, kung ibabalanse lang natin is iba ang advice na nasa world at iba din ang advice na nasa loob ng church. So, ganun, for me na ganun ang gagawin natin. We should not judge. We will listen. We will advise. Pero nasa kanila din yun. Sabi nga si Sister Jean kanina, at the end of the day, sila pa rin ang magdidesisyon, ang mga kapatiran natin. Sila pa rin ang gagawa ng hakbang din kung tatanggapin ba nilang advice natin or hindi nila pakikinggan. We are here to them to pray, to listen, and not to judge also. Yun ang mga roles natin sa ating mga kapatiran. Amen. Of course. Praise God. Agree din ako. Gusto ko lang din mag-agree sa inyo ulit. Dahil, alam niyo ba na kapag meron kang puso na pwede kasi tayong gamitin as a comfort, gagamitin talaga tayo ni God. Especially na kapag open ang heart natin and with true motives, na hindi lang para maging magaling mag-advise, but kapag talagang you care for the person kasi kapatid mo siya, yung advice na manggagaling sa'yo, the words that's coming from you, hindi yan sa knowledge mo, that's from the Lord. Ginagamit ka niya as a vessel to extend the love and to sustain support sa ating kapatid na nangihina. It's not actually by ours, but si Lord nagmo-move sa inyo, hindi niya napapansin. Para magkaroon ka ng wisdom na you can get. At the end of the day, doon i-config ka ng Holy Spirit na gusto ko yung sinabi niya. Tapos mag-feel mo na this is the way, this is the decision na dapat kong gawin. Ginamit yung taong yun for you. And that's also a demonstration of God's love na na-extend sa atin. Diba? Na tayong lahat nakakapag-share ng love. Even it's not material things, pero yung words of comfort, yung words of advice, sobrang laking relief sa isang tao nang nangihina. Diba? Amen. Amen. Kaya, si Sister Sweet, dagdag ko lang. Kaya ako, pag halimbawa, pag may problema din ako in terms of relationship, kasi hindi lang lamang to relationship towards opposite, towards ako, babae, ako sa lalaki, sa family, sa friends. So, I am really blessed kasi napapalibutan talaga ako ng mga tao sa inyo, lalo na si Pastora, magaling talaga yung mga advice about sa relationship. Kaya I'm really blessed na. Ipapasalamat lang ako sa Panginoon kasi I am surrounded with people. Kaya lagi natin talaga iisipin at lagi nating tatandaan na kung sino ang mga taong lalapitan din natin. Yung filled with the Holy Spirit, sabi nga si Sister Sweet. Kasi
ang mga tao kasi pag hindi sila feel, iba-iba kasi ang mga sinasabi nila. So may chance na minsan maliligaw tayo and may chance din minsan na madidepress tayo. Instead na need natin ng advice, need natin ng encouragement. Minsan sinasabi nila, oh sige, meron din mga sinasabi, hayaan mo na yan, mga ganun ba mga sinasabi. Pero iba kasi ang wisdom na binibigay ng Panginoon and through Holy Spirit din. Iba kasi ang ina-advise ng Amen. Ang daling kayang mag-advise. Ang daling mag-advise kasi alam natin ang right and wrong. Lagi tayong sa right when it comes to advice. Pero yung sitwasyon na ng tao, kahit mismo yung nag-a-advise, baka wala siya sa right. I mean, ang hirap i-apply ng right things. Pero pag tinanong ka, you know, true or false. Pero ang daling mapunta dun sa wrong side. Kaya, hindi naman, ba't ko ba nasabi yun? Help me guys, hindi. Ano nga yun? Na ibig sabihin is, hindi porket ikaw ay nag-a-advise, you are already perfect. Diba? Lahat tayo, we can advise. Because alam natin ang side na pwedeng nabubulag ang ating kapatid, hindi niya nakikita. Kasi nga, she or he is blinded by, you know, the attacks of the enemy. So it doesn't mean na if we give advice, feeling perfect ka naman. No. Meron ka ding struggle, pero that time, you can be the one, the instrument of God to help that sister. Diba? And humility, humbleness, and talagang true, genuine motive. Yun yung Amen, Pastora. Okay, diba? Choose your shoulder to cry on. Yes. Meron akong na-experience niyan. Sabi ko, iiyak mo na yan. Iiyak na natin yung dalawa. Sige, sasamahan kitang umiyak. Sino yun? Pastora, kayo naman po. Kami full. Okay, paki-show naman again yung question natin. How can the church community support? Yan, it is about the church. Church community support helps someone who are struggling with issues related to love and relationship. How? So, in terms of church, pag sinabing church, of course, kapag may lumapit sa church, may lumapit sa iyo, ikaw yun eh. Ikaw yung church. Tayo yun. Alam nila, meron tayong Diyos, kaya siya lumapit. Paano tayo susuporta? Pag-pray natin. Pagpasok pa lang niya, pag-umpis pa lang ng iyak niya, pray natin. Pray tayo, sister. Pray tayo, brother. Pray tayo. Panalangin tayo. Kasi alam, expectation na nila yun eh. Once na nagpunta yung sa'yo, of course, ikaw yung tamang person at saka dapat magpipray ka. Not only to advise, of course, ipapipray ka niya. And then, how to continue to support, no? Kasi struggle nga yung tao. Ano i-share mo? Of course, i-share mo, hindi yung, pwede ding ang buhay mo, kasi pwede ding, kasi na-experience mo. Kasi kanina narinig ko, magaling siyang mag-advise. Kasi siya magaling mag-advise, dahil nga hindi siya perfect. Lagi siyang error. Dahil sa error niya, naging mahusay siya. Natutunan niya. Na-experiencehan niya. Alam ng Diyos, hindi tayo perfect. Alam ng Diyos doon. Kaya nga sabi niya sa Mateo, nakasulat sa Mateo 6:33, seek you first the kingdom of God and His righteousness. And all these things will be added. Alam talaga, kulang talaga tayo. So, in terms of love, sa pagtulong natin sa ating kapwa, kulang. Papasok mo doon yung pag-ibig ng Diyos. In 1 John 4, chapter 18, sabi dito, walang kasamang takot ang pag-ibig. Kapag ikaw ay natakot, hindi yan pag-ibig. Tumulong ka, takot ka, this is not from love. Sabi niya, 1 John 4:18, walang kasamang takot ang pag-ibig. Kaya tanungin mo sarili mo, mara-realize mo, natatakot akong tumulong. That's not love from the Holy Spirit. Mula sa yung pag-ibig yan. I-doubt ka, takot ka. And love, it is from the Holy Spirit, love of the Holy Spirit, it is not choice. It is not your choice. It is a decision. Totoo lang. Ang Panginoon, ang Diyos, si Yahweh, nag-decide siya. Ibigay niya, ihandog niya ang kanyang buktong na anak. Decision niya yon. Wala pa tayo. Talagang
nakaprepare din para sa atin. Bungay ng pag-ibig talaga niya. Ganun siya kadakila. Now, paano tayo tutulong as tayo, alam nila, Kristiyano tayo, Christian tayo? Of course, yung mga magagandang word from the Lord, yung talaga nakakaengganyo, nakaka-impress, na talagang alam mo na malilift up yung soul niya. Hindi mapupuno ng takot o makukondem siya, kundi puno ng pag-asa. Yung pag-ibig ng Diyos ang talagang magre-reflect sa sinasabi natin. And counseling is number 1. Huwag nating i-neglect yung counseling. Yung iba takot magpa-counsel. Nahihiya. Parang mahihiya, mabubulgar ang buhay. Ang iba ngang may sakit, pumupunta pa sa iba't ibang dalubhasang mga doktor para magpagaling. Totoo lang, ang counseling, libre. Free. Libre yan. Mula yan sa salita ng Diyos. Pupunta ka lang sa Spirit-filled. Yung alam mong pinangungunahan siya ng banal na salita ng Diyos. Tignan mo. Huwag mong tignan ang buhay niya. Wala nga perfect. Pakinggan mo, sasabihin niya. Kasi pinapunta ka ng Diyos sa kanya, right person for you that time. Pakinggan mo. Papakinggan mo sinasabi niya, hindi yung buhay niya. Because she is not perfect. He is not perfect. Pero yung sinasabi ng tao na yun, yun ang perfect. Kasi yung salita ng Panginoon, yun makikita natin. Kaya yung mga lumalapit sa atin to counsel o to pray, gawin natin yun. Hindi dahil sa ako nga din may problema nagpasabihan na kayo ng problema. Kapag lumapit sa iyo, may problema, kahit puno-puno ka ng problema, huwag mong i-display ang sarili mo. Nakakapanghina. Halimbawa, may problema ka, ako nga din ganun Buti ikaw yun lang ang problema mo, ako ito. Wala, hindi tayo makakasupport sa nag-struggle. Exchange problems po yun, no? Parang exchange gift. Exchange problems. Yeah, exchange na problem nga. Kasi yun nga, yes, wala doong pag-lift up, wala doon ng support. Asa ng support natin as a Christian? We are the church. Wala doon ng support. Kung may problema ka, iset aside mo yan. Tulungan mo yung taong nasa harap mo. Huwag mo siyang paalisin. Huwag kayong mag-e-end. Hindi mo na, alam mo yung mafe-feel mo yung na lift up yun hindi siya magpapakamatay, hindi siya malulugmok. Ang galing, yung may hope. Kahit wala naman siya natanggap from you, flesh. Yung parang, andoon yung eager, andoon yung self na, Lord, ganun pala si Lord. Yun yung sasabing support, not only in financial. Yung advice, napakayaman ng advice. Pumunta ka sa mayaman na mag-advise, hindi mo kailangan ng pera. Hindi mo kailangan ng materials. Kailangan mo salita ng Diyos, yan ang ginto. Dapat mapakinggan mo yun. Yun tayo we are the church, para suportahan natin ang mga struggle or mga heartbroken. Yan. I-pray mo at talagang mag-quote ka ng mga word of God. Hindi buhay mo, i-display mo, walang maganda sa buhay mo Nagiging maganda yan through the Holy Spirit. Yung mga error natin, natututunan natin sa pamagitan din ng pag-ibig ng Diyos. Wala experience to teach other, to share other, pero hindi mo ilipap ang sarili mo. Amen. That's a great thing to support someone. Tsaka, hindi lang sabi ito yung community. Sino ba yung community dito? Hindi ka pipili ng community. Kahit nga, hindi nga tama siya I mean, kahit nga kagalit nga. Alam mo, support ka, concern ka, love. Yan ang love ng Diyos. Never end. Never end. Kahit nakakainis na kaibigan mo, nakakahiya ka, pinapahiya mo barkada natin, kahit na. Totoo lang. Love from the Holy Spirit. Ang Diyos, mahal pa rin tayo kahit tayo nagkakasala. Pero, pwedeng sabing galit, nalulungkot ang Diyos. Pag nagkakasala tayo, mahal tayo pero ang lungkot niya. Lungkot na lungkot siya para sa iyo. Pero hindi naman siya yung, kaya lalapit pa ba ako sa Diyos? Diyos ko, makakalapit ka kasi
pag lumapit ka, Lord, tulungan mo ako, Lord. Mahal ka nga eh. Ay, yayapusin ka agad ng Lord. Oo nga naman. Mahal kita, anak. Salamat, lumapit ka. Pag di ka lumapit, paano kayo embracein? Hindi kayo embracein niya. At saka, yung love mo, totoo lang, it will not force, you will not force anyone. Halimbawa, mahal ka, I love you, and I respect you. Huwag mong kakalimutan yun, I love you, and I respect you. Kasi, mahal mo siya, tapos, parang, you're going to force him or to force her. Hindi ganun ang love. Love ng tao yan. Pino-force mo siya. No. Huwag kang magpo-force. Ang Diyos hindi nagpo-force. You have freedom. Kung mahal mo, pinapalaya ka naman eh. Ikaw nga, laya natin gumawa ng kasalanan eh. May freedom tayo sa Lord. Diba? Kaya kung ikay nagmamahal sa tao at hindi ka gusto, do not force. Di mo si Lord, mahal na mahal tayo ni Lord. Ang daming taong ayaw kay God. Pero ang Diyos, patuloy siyang minamahal niya. Minamahal niya yung tao na ayaw sa Kanya. Kahit di mo mahal pa rin kita. But I will not force you to surrender your life. Pastora. Yes. Amen. Yes. Parang altar call na nga po. Amen talaga na do not force. Paano naman po yung isang tao na syempre mahal niya? Sabi niyo po, wag i-force. Paano naman po yung feeling niya ngayon na masakit para sa kanya? Kasi po nagparaya siya. Sumbong niya kay God. Pumunta ka sa Diyos. Kasi ang full of comfort ay nasa Diyos. Nasa Diyos ang mag-comfort sa iyo. Wala sa iba. Sumsub ka sa Diyos. Ang Diyos, magugulat ka na lang sa sobrang comfort na yan. Hid na puso mo. Napakatibay ng puso mo. Kasi tatanggalin ng Diyos yung broken mo. Yung brokenness. Sabi niya, lumapit ka sa Kanya, tanggalin ng Diyos yung wasak na puso na palitan Kanya ng matibay na puso. Na walang makakabaak uli ng puso mo. Yun ang full of comfort. Sa Diyos ka lalapit. Sa Diyos ka lalapit. Tandaan nyo yan. Sabayan mo supsup sa unan. Tapos iyak ka sa Diyos. Pagkising mo sa unan, iba na puso ko. Naging matapang. Basta dito ang pag-ibig ay hindi duwag. Hindi ka nasuko. Patuloy ka. Mahal mo, mahal. Pero don't force. That's not the God's will. Hindi niya God's will. Will mo na yan. Will mo na yan. Pino-force mo. No. Mahirapan ka. Si Diablo na tuturo sa'yo para mahirapan ka. Pahirapan ka niyan. Pahirapan ka niyan. Hanggang sa mamatay ka na. Ayaw na. Hanggang sa ma-blame na ang God. Diyos, mahal tayo. Mahal tayo ng Diyos eh. Bakit sa bandang huli siya yung ating ipi-blame? Walang ginawa ang Diyos. Napakakila ng pag-ibig niya. 1 John 4. Dakila ang pag-ibig ng Diyos. Walang kapantay, walang katulad. Walang katulad pag-ibig ng Diyos. Totoo lang. Kung ikukumpara mo sa iniiyak mo na pag-ibig ng tao, wala yan sa pag-ibig ng Diyos sa'yo. Walang-wala. Binigay ng Diyos ang dugo niya. Ang binigay ng tao sa'yo, ginto lang. Ang Diyos, dugo. Buhay lang talaga tayo at mapatawad tayo forever. Forever. Amen. So once na lumapit sa atin ating hindi natin kapitbahay natin or what, share natin yung from God, from the Lord. At kahit may problema ka, tahimik mo sarili mo. Hindi na magiging matatag ka rin. Nasabi ko yun. Kasi nagpagamit ka sa Diyos eh. Ma-overcome mo problem mo. Makakalimutan mo sarili mong problema. Just feel it. Kita mo love. And that is the centered na pag-ibig muna sa Panginoon. Amen. Hindi porque mahal mo, dapat mag-agree ka. Mag-agree ka na mag-agree. Hindi for force. Kung disagree siya sa'yo never mind her. Patuloy lang. Wala kang pakialam sa decision niya. Ang nag-decide ka, mahal mo siya. Nag-decide ka
But don't force them. Sarili mo, desisyonan mo. Sige, God, hanggang doon lang ako. Love ko siya. And that's it. Amen. Amen. Thank you. Praise the Lord. Talagang kami dito po ay nafe-feel namin and talagang Parang, ay hindi po naman. Amen. Kasi talagang puspos din po kami na talagang we understand more about love and nare-remind tayo kasi kung bombarded tayo ng mga burdens, talagang nawawala. It's a great comfort to know the love of God again and nare-remind tayong lahat. Nakakalimutan man natin na live tayo at naiiyak tayo, okay lang yan. And of course, I forgot to say this. Meron pa tayong tatlo pala, no? Meron pa po. Actually, 10 pastora. Oh my God. Joke Okay. lang. Meron pa pala. Sige, go. Napapainom na kami ng kape. Malamig na nga yung ano ko, choco dito. Yun, hindi pa siya ubos. Tabo po kasi ito. Amen. Parang natanim yung lahat. Nga po eh. Praise the Lord. And that is love. Oh. Huwag kayong maniwala sa itsura. Wala sa itsura yan. Kahit ano ka pa. Nataba ka, payat ka, hindi ka sexy ka, wala yan. Bungi ka, kulot ka, unat, wala sa figura. Wala dyan ang pag-ibig. Competition, wala dyan ang pag-ibig. Don't force. Do not force. Pastor, merong Kung comment ano o. Gusto niyo po kayo magbasa? Yes. From Jing Eva. Yes, kilala ko siya. Yes, hello. Yes, I need the love of God to comfort me and anchors all pastora. Powerful messages. Praise the Lord and to God be the glory. Amen. Amen. Very close to yan. Amen. Si Jing Eva. Thank you po, Pastora. Yes, welcome. Thank you din sa inyong lahat. Ayun. At sa third question na tayo. Yan, third. Wow. Basahin ko na po yung third question. Kasi 10 pa po. 10 pa to eh. Hanggang mamaya pa tayo. Ito na. Sa third question natin, how does forgiveness or forgiving others connect to love? Wow. Share from Bible or personal experience. So the question is, how does forgiveness or forgiving others connect to love? Andito na naman tayo sa forgiveness. Yan, forgiveness. Hindi makaalis. Amen. Sino yung gustong mauna? At para magkape muna or mag-inom muna si Pastora, grabe yung unexpected. Meron po kaming private chat, nag-iiyakan na kami, oh. Amen. Nasaan si Sister Jing? Share. Ayun. Okay. Sister Jing. Amen. Sino gustong mag-first? Pwede rin po mag-share mga nasa Facebook para marinig din namin ang inyong mga gusto sabihin. So, napakahirap. Ito yung lagi nating sinasabi na napakahirap dito forgive. Parang di tayo nagpo-forgive, wala tayong masabi. Diba? Ito yung pinaka-challenge sa atin eh. Forgive. Lagi. Lalo na sa ating mga Christians, mga believer, mga follower ni Christ. Lagi tayong sina-challenge dito sa forgiveness. Forgiving others. Diba? Kasi sabi nga, diba, share ko na ako. Sige, ako na first mag-share. Sa Colossians, sabi, bear with each other and forgive one another. Forgive as the Lord forgive you. Diba? Laging binabato sa atin yan. Lagi natin naririnig yan. Once na may nagawa sa atin, hindi lang naman yung karelasyon natin, but yung mga tao na nasa paligid natin, once na may ginawa sa atin, lagi binabato sa atin yan na Christian ka, dapat magpatawad ka. Which is tama naman, di ba? Dapat lagi nating sa puso yun to forgive others. Kasi tas ang sinasagot natin, si Jesus yan, nagpatawad siya. Yung laging inaano sa atin, hindi naman ako si Jesus. Pero yung sa atin, dapat kasi pinatawad tayo ng Panginoon yung mga shortcomings natin, nag-fail tayo. Sa araw-araw na ginagawa natin, araw-araw tayo pinapatawad ng Panginoon. Napakalaki
dahil hindi dahil sa kapatawad-tawad tayo, pero dahil love tayo ng Panginoon. Ganun niya tayo kamahal. So, kasi ano daw yan, di ba sabi sa question, connected sila. Connected yan. Kasi yung forgiveness is demonstration ng love. Dito natin pinapapakita kung gaano kalaki yung pagmamahal sa puso natin. We forgive kasi mahal tayo ng Panginoon, kasi pinapatawad niya tayo, kaya tayo nagpapatawad. So, mahirap man siyang ibigay minsan, kasi sabi nga ni Pastora, kung tayo lang sa atin, ang hirap magpatawad. Pero dahil nga hindi na tayo to, at dahil mahal tayo ng Panginoon, lagi nating iniisip na nagpapatawad tayo hindi dahil tayo sa sarili natin marami tayong pagmamahal. Hindi, dahil mahal tayo ng Panginoon, kaya tayo nagbibigay ng forgiveness. Kaya kaya nating patawarin yung tao kahit gaano pa kalaki yung kasalanan, kasi mahal tayo ng Diyos. At dahil mahal tayo ng Diyos, gusto nating ibigay yung pagmamahal ng Diyos sa iba. Ganun. Mahirap siya, napaka-challenging niya sa araw-araw. Lalo na maliit na bagay, di ba nga, kahit maliit na bagay, minsan nasusuka tayo kung gano'n natin yung i-let go na lang. Yung ipapatawad, yung maliit na bagay, maliit o malaking bagay. Huwag nang kimkimin, i-let go na lang talaga. Let go na lang. Yung meron, yun pipiliin natin, yung parang kung hindi naman worth it. Pero kahit na mahirap, lalo na pag ang nakasakit sa atin, ang nakagawa ng mali sa atin, mahal natin. Sobrang hirap magpatawad. Lalo na kung close natin, sobrang hirap magpatawad. Kasi tayo, bakit niya nagawa? Ang hirap. Ang hirap lang sa atin. Pero dahil nga, tayo ay nasa Panginoon at mahal tayo ng Panginoon, kailangan nating ibigay yung forgiveness. Diba? So, yung mo din, Sister CJ, nag-iba yung voice mo doon. Bakit mo nagawa? Parang Bakit mo nagawa? Bakit mo nagawa? Ganyan ka pala. Oo. Okay. Pero dialogue sa movies talaga yan. Bakit mo nagawa? Bakit mo nagawa? Deserve ko ba yon? Pero yun nga, kailangan nating i-let go. Maraming ganyan nagtatanong din. Maraming nagtatanong din ng ganyan. Di ba, Jim? Siguro si Sister Jim tatanong din yun. Agree din yan, yes. Bakit mo nagawa? Patawarin pa rin. Kahit nagawa, papatawarin pa rin. Yes. Amen. Mahirap, pero kailangan nating ibigay yung forgiveness. Ano ba sunod mag-share? Yun nga po, mahirap talaga magpatawad. Ito yung pinaka-challenging sa atin. Lalo na yung sobrang broken tayo, sobrang tayong nasaktan ng tao. Para sa akin din talaga, prayer is powerful. Ano man ka sakit ang ginawa ng tao sa iyo, mahirap man siya patawarin. Ay, naiiyak ako nun. Pero yun, pag-pray, yung sakit, oo. Yung sakit andyan, walang excuse sa atin, mararanasan natin yan. Pero pag once na hayaan natin yung sarili natin, yung buhay natin na i-feed up yung sarili natin sa mga salita ng Diyos. Yung lagi natin pasukan yung utak natin, yung puso natin sa mga salita ng Diyos. Yung hayaan natin si Lord ang mag-work sa buhay natin. Kahit gaano pa kabigat ang nagawa ng tao sa iyo, kahit gaano ka pakasaktan, isuko mo lang yung puso niya, isuko mo lang yung puso mo, isuko mo lang yung buhay mo sa Kanya. Always kang magbasa ng Bible, always kang lalapit at tatawag sa Lord, kasi wala naman talagang ibang best comfort. Kung tayo ay nasasaktan, kay Lord lang talaga galing. Hindi man madali yung process ng healing, pero paunti-unti, by day, giging okay ka. Yun nga, sabi ni Pastor, magugulat ka na lang. Wala na yun.
mapapatawad mo na siya, makakalimutan mo na yung pain. Pain andon. Yung memory, nasaktan ka niya, sinaktan ka niya, yung scar andon. Pero talagang scar na lang yun. Pag once na si Lord ang mag-guide sa'yo, hindi mo makakalimutan yung nagawa niya, pero yung pain totally na mawala. At balang araw, pag mag-heal ka na, tatawanan mo na lang yun na ganito, ganyan, at mapatawad mo na siya totally. Nakakalimutan mo. Kaya yun po, para sa akin, how to forgive others. Yun lang, mag-social. Prayer is powerful. Ito, makinig sa mga advices sa mga spiritual sisters mo sa community. At yun, nagbasa lagi ng Bible at makinig lagi sa mga salita ni Lord. Magpa-guide ka. Yun po. Amen. Ako yun din, Sister Jun, naiiyak ako sa'yo. Amen. A question kasi dito, how does forgiveness or forgiving others connect to love? Kasi nabasa ko din na sabi doon na forgiveness is practicing higher form of love. So, na-realize ko lang na, naalala ko lang na, sabi ko, kasi tayo makasalanan tayo, di ba? And God demonstrate His love. Through forgiveness, pinatawad niyo tayo ng Panginoon. So, sino tayo para hindi magpatawad sa tao? First, demonstrate sa atin yan ng Panginoon how He forgive us. And andito tayo. We are filled by the Holy Spirit. We are from God. Love natin ang Panginoon. Kaya, wala tayong ibang gagawin. We should, nga, hindi natin minsan makakalimutan yung mga ginawa sa atin, mga nangyari sa atin. But, it is sabi na po kasi ng Panginoon, we should forgive. We should forgive kasi, ang forgiveness kasi, pinapakita din natin sa tao, pinapakita din natin sa kapwa natin that we love them. That's why we forgive them. Kaya, sabi din sa Psalms 86 verse 3, sabi din dito ni David, you, Lord, are forgiven and good, abounding in love to all who call you. So, napakadakilan ng Panginoon. Panginoon nga nagpapatawad sa atin. Paano pa ba tayo? Paano tayo na hindi magpapatawad sa tao? Kasi, we cannot forgive also sa mga tao kung hindi natin ma-feel una yung forgiveness ni God na pinapadama niya sa atin. Kaya, yun, nare-realize ko lang na ang pagpapatawad sa tao talaga is connected talaga to love. Because we love them, that's why we forgive them. So, amen. This one? Okay. Amen. Narinig niyo ba ako? Okay. Wala ko. Amen. So, ako naman din. Praise God. Narinig niyo ako, no? Okay. Yung akin din naman is talagang mahirap pag sinasabing, ayusin ko lang yung mic ko, magpatawad. Yung sinasabing mahirap magpatawad. And ba't natin nasasabi to? Of course, dahil pag nasaktan tayo, di ba? And especially, sabihin natin, pag nasaktan yung mahal natin sa buhay, as in super sakit, sobrang hirap talaga magpatawad. Depende kasi yan sa ginawa ng tao. Sabihin natin yung worst crime na ginawa sa mahal mo sa buhay, I mean, sobrang hirap patawarin, di ba? So, kaya nasasabi natin, mild lang pala yung love life. No? Pero yun nga, pag sinabing pagpapatawad is mahirap, but for me, once na mapapatawad mo ang isang tao, not because of your own might, not because of your own kindness, dahil hindi ka mabait, hindi dahil sa kabaitan mo. Kasi iba yun na parang it is for you also. Pag nagpatawad ka, nire-release mo lang, it's for your own peace of mind, for your own peace and for your own growth.
for your own moving on sa buhay mo ba? And how can we forgive? How does forgiveness, yung pala yung tanong, iba yung nasa question. How does forgiveness connect to love? Syempre, kasi pag nagpatawad nga, you are releasing the blessing sa pataong yun eh. Hindi ka na nag-hold ng grudge or nag-hold ng something na nagbibigat sa loob mo. At the same time, nasa sayo din yung parang nagiging maluwag sa'yo. And I just want to share na when it comes to forgiveness, sabi nga ng lahat ng sisters ko dito na this is a demonstration of God's love. Tayo nga pinatawad ni God, di ba? Ang sasabihin naman ng ibang tao, hindi naman ako ang Diyos, tao lang ako, so hindi ko kaya magpatawad. I mean, naririnig ko yan sa movies. Okay, so pero wala, commercial lang. Yun yung mga sagot ng tao. But you know, bakit tayo nakakapagpatawad? Not because nagpapakamabait tayo eh. But the moment that we accepted Christ, sabi sa Galatians 2:20, it is no longer I who lives in me, but Christ. And who is Christ? Christ is the forgiving God. So pag inaangkin mo pa ang buhay mo na sa'yo, yung buhay mo, yung ego mo, yung pride mo, that still lives in you. Nasa sa'yo yan. But once you said, God, I surrender everything to you, ikaw na ang namumuhay sa akin. Forgiveness, you have to accept that you can release forgiveness. Yun lang ang pwede mong magawa para makapagpatawad ka ng taong kriminal, taong dinegrabyado ka ng sobra-sobra. Yun lang talaga. Criminal, ba't napunta sa criminal? I mean, yung worst scenario ka, sobrang hirap. Sabi ko, paano mo papatawad ng isang pumamatay ng tao na mahal mo sa buhay? You can only do that, hindi naman para makasama yung tao, but you can just forget. You can just, kasi sabi mo, God is living in me now. And naaalala ko ang Panginoon, hindi nagkikeep ng record of wrong, hindi siya nagtatanim, hindi niya inaalala lahat ng sins na ginawa natin. So as we, kahit tao lang tayo, we can do that through Christ who lives in us. But if Christ is not living in us, hindi natin magagawa yan. We can stay, but deep in our hearts, nandun pa rin yun. Nandun pa rin yung kasalanan ng taong yun. But when it's about Christ living in us anymore, nasa sa atin si Christ, sabi sa Galatians 20, can I read that? I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Isipin lang natin si Christ na binigay ang buhay niya sa atin, we can forgive. And that is the demonstration of love. Kasi binigay ni Lord sa atin yung kapatawaran. Yeah, may verse pa tayo. Amen. Amen. Pastora, sa ano po ang inyong masasabi dito sa ating last question for the Coffee Morning Sun? Paano po nakukonek Okay, sinabi mo? forgiveness sa pag-ibig. No? Forgiveness sa pag-ibig. Basahin ko muna itong 1 John 4 verse 19. Verse 19, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Verse 20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman siya sa kanyang kapatid, ay isang sinungaling. Kung ang kapatid ng kanyang nakikita ay hindi niya magawang iigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Verse 21, ito ang utos na binigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang mga kapatid. So ito yung connection ng forgiveness as love. Una sa lahat, ang tao walang forgiveness yan. Wala. Siguro, lalabas sa tao ang forgiveness kung katiting ang kasalanan ng kasala sa kanya. Pero nagkakaroon tayo ng forgiveness. Sabi dito, ang kapatawaran, in 1 John 4, sa chapter verse 7, pababayan, sinasabi diyan na inihandog ang anak, si Jesus Christ, para magkaroon ng kapatawaran. So, andun ang forgiveness.
Through Christ, yung nabasa natin kaninang verse na binigay ni Sweetcell. Talagang through Christ ang forgiveness. Hindi ito matatagpuan kung saan. Hindi ito natin makukuha o mabibili o saan makukuha. Wala. Through Christ. Pag nabing Kristo, yun yung pagkamatay niya. Yun yung pagkamatay niya. Kaya, yung forgiveness, kung kukunin mo sa sarili mo, wala ka niyan. Totoo yan. Kapag nagkasala sa'yo tao, number one papasok sa utak mo, hindi ko siya mapapatawad. Pakialam ko sa kanya. And that's really your own. Pero pag nandun ang puso, na si Kristo pala ang nasa puso mo, doon lalabas yung pagkamatay niya, pagkabuhay niya, resurrection. Yun, kasi yung forgiveness eh. Kaya nga naging dakila pag-ibig ng Diyos dahil sa kapatawaran. Bakit sinabing dakila ang pag-ibig ng Diyos? It's because of Christ. Pag sinabing Kristo, kapatawaran yon, forgiveness yon. Through Christ, napapatawad tayo. Nawawala kasalanan natin through Christ. So, kung sasabihin mo, how does forgiveness or forgiving others connect to love? Sasabihin mo na lang, yung love talaga ng Diyos. Kasi yung pag-ibig talaga mula sa Diyos yan eh. Mula sa Panginoon niya, mula sa Diyos. Sapagkat Diyos ang pag-ibig. At pag-forgiveness, wala sa tao yan. Wala. Hindi mo kayang patawarin na kasala sa'yo. Yung nagkautang sa'yo, hindi mo mapapatawad yun. Pero ang Diyos, ang laki ng utang mo sa Diyos, kaya kang patawarin. Pero yung tao na may utang sa'yo, ang daming mga satsat niyan. Ang daming sasabihin sa'yo. Pero babayaran naman siya. Pero ang Diyos, nasa forgiveness tayo, ibig sabihin ka ng kapatawaran, nahingi ka ng awa na patawarin mo ako kasi may utang ka eh. May utang tayo sa Panginoon. So yung tao na nahingi ng awa sa'yo, ng tulong, na patawarin mo ako, wala talagang lalabas. Doon mo makikita kung may pag-ibig siya, may pag-ibig. At sabi dito, ang umiibig lamang ay may Diyos, yung kumikilala sa Diyos. So kung wala kang pag-ibig, hindi ka kumikilala sa Diyos. So yung forgiveness, lalabas lang yan kapag ikaw ay umiibig. At pag umiibig ka, ibig sabihin, nasa iyo ang Diyos o kinikilala mo ang Diyos, re-respeto mo ang Diyos. Yung kapatawaran, yung si Kristo, nagkaroon, namatay siya doon at nabuhay muli, yung sasabing resurrection, doon napasok ang forgiveness. Kasi isipin mo na, dakilang pag-ibig ng Diyos, kaya ko itong may forget. Yun lang naman ang ginawa niyang kasalanan sa akin eh. Yun lang naman ang pagkukulang niya, mapatawad ko na siya. Kasi bakit? Napasok na sa yung alin? Yung resurrection, si Jesus Christ. Totoo yan. Yung mga broken-hearted, bakit hindi maalis yung pain, yung sugat? Hindi niya mapatawad yun ng loko sa kanya eh. Hindi ka talaga, ikaw mismo ang nagsusugat sa sarili mo. Once na patawarin mo yan, tignan mo, hilo man sugat mo. Yun lang ang susi. Ngayon, sabi mo, Lord, sa ngalan mo po ng iyong anak na si Jesus, papatawad ko siya. I release my forgiveness. Pinapatawad ko siya, Panginoon. Kasi mahal mo ko at inibig ko siya, Lord. Pinapatawad ko na siya. Tingnan mo, hilom na hilom ang sugat mo. At tapos, strong ka. Kasi na-claim mo na may pag-ibig ako, nasa akin ng Diyos. Forgive mo. Pag di mo na-forgive yan, wala, andyan ka sa sugat. Magnanana yan, lalala yan, pwede pang ma-infection, pwede pang maging cancer yan, pwede pang ikamatay mo. Kasi bakit? Walang forgiveness. Una, patawarin mo siya. Kahit ano pa ginawa niya sa'yo, kahit ano pa, niloko ka, nilustay ka, ano pa man, ginaga ka, wala. Patawarin mo yan. Kasi, iniibig ka ng Diyos, may pag-ibig ka. Diyan mo mapapatunayan kung may pag-ibig ka sa sarili mo eh. Tayong lahat, nakikilala natin sarili natin. Kapag di ka marunong magpatawad, wala ka pag-ibig. Sorry. Yan sabi sa Biblia. Oh. Ang umiibig, ang may pag-ibig, yung umiibig sa kapatid. Yung kapatid na tinutukoy nito, yung kasalamuhan natin. Ang may pag-ibig ay umiibig. At yan ang utos in 1 John 4 verse 21. Ito ang utos na ibinigay sa akin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. So ibig sabihin ng umiibig, nagpapatawad. Kapag hindi ka nagpatawad
Lagi mo sinasabing manloloko ka, masyado ka, ginanito mo ako, puro ka puot. At alam niyo, basahin yung 1 John 4, napakaganda, andun yung puot. Sabi, ang napupuot sa sarili, napupuot sa kapatid, ay walang pag-ibig. Tingnan mo, tayo pa rin ang biniblame. Tayo pala nagkakasala. Bakit? Wala pag-ibig. Kaya may puot ka, kung kanino man, tanggal mo na puot. Wala kang pakialam sa ginawa niya. Kasala siya, bahala siya sa Diyos. Pastora. Yes. Kaya po ba may nagkakamali sa atin, especially sa mga Christians, yung sitwasyon na ganito na maraming nagpa-persecute, maraming, alam mo yun, na parang sinasaktan ka. Is it because testing po ito para magpatawad tayo or part of life lang talaga? Na kailangan natin masaktan para magpatawad tayo? Posibleng ganon kasi pinahintulot ng Diyos yun eh. Maaring sa mali nating way, mali nating decision, wala eh, freedom nga tayo eh. Sa una pa lang alam mo ng mali, pero pinatuloy mo, alam mo na mali ako, pero sige patuloy. Ini-allow yan. Pero there is something good at the end. Kasi nga, iniibig tayo ng Diyos. Lagi natin tatandaan, at the end, meron diyang resulta na mahal nga ako ng Diyos. Diyos ay pag-ibig. Hindi ka bibitawan ng Diyos. Tandaan natin yan. Kahit ano pang lugmok at pain at sugat at hapdi, sino pang great na tao na nanloko ka, totoo lang. Pag-ibig ng Diyos dakila. Kayang malusaw yung pain na yan. Kaya ang takbo mo sa Diyos. Totoo yan. Paano po yung parang manhid na lang sa forgiveness ba? Parang, sige, saktan niyo. Yes, ang manhid. Yes. Parang wala na akong paki magkasala ka or not. Forgiveness. Pero iba yung value, parang manhid lang, naging manhid na yung tao. Kasi ang pagsabing manhid, maganda sana yan para wag lang masaktan. Parang excuse mo lang yan. Pero ang totoo lang, ang totoong pag-ibig, kahit nasasaktan ka, at may nararamdaman ka. Hindi porke may anesthesia ka, hindi ko naramdaman. Paano pag naramdaman, wala na pag-ibig. Lumalabas ang pag-ibig, kahit nararamdaman mo yan, ang sakit. Doon mo mapapatunayan na pag umiibig ka eh. Nasaktan ka, pero patuloy kang mabutit tao. Patuloy ang pagkatao mo na. Mag-stay ka doon kasi nga may pag-ibig ka naman eh. So, okay lang? Pagka may pag-ibig ka, ibang sitwasyon na yun. Nasasaktan ka naman talaga eh. Dahil nga, normal kang meron kang damdamin eh. Masasaktan ka. Hindi naman tayo parang paralitiko, paralyzed, or ano ba tawag ito? Yung nga sabi ng manhid. Siguro ang word na manhid lang is para bang peaceful ka lang. Pero actually, hindi totoong manhid na hindi mo nararamdaman. Pero more, nasasaktan ka. More feelings of love, ilaban mo. Kasi ang totoong may pag-ibig, hindi duwag. Kung may pag-ibig ka, itapat mo sa pain. Sinasaktan ka, ipwesto mo sanggana, yung pangsanggan mo yung pag-ibig. Pastora, sample po. Yun. Ano po ibig sabihin, Pastora, pag sinasaktan ka, ihahag mo siya, ganon? Pag-ibig, ganon po ba yun? Hindi. Ano ba? Mentally or emotionally, sakit, Lord. Ang sakit. Ipwesto mo yung love. Lord, sabi mo, mas mahal mo ako. Mag-focus ka sa mga pag-ibig ng Diyos sa'yo. Hindi mo ako pababayaan, Lord. Hindi ako talunan, Panginoon. Hindi ako lugi, Panginoon. Ako ay nilikha mo to prosper, not to harm. Ipangako ka sa akin, may plano ka sa akin. Yan yung mga katapangan ng pag-ibig ng Diyos. Yung mga salita niya, hindi kita iiwan. Kahit nandyan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Nandyan ka sa malulunod ka, hindi ka malulunod. Yun yung mga pangako, protection ng Diyos yun. So kapag yun ang pinanghawakan mo, yun yung love ng God eh. Ang dami ng mga pinangako sa atin. Kasi pag mahal niya tayo eh. Mahal niya tayo. Ngayon, pag sinasaktan ka, nasasaktan ng puso mo, yun dapat ang pangkubli mo. Lord, sabi mo, walang pwedeng makasakit sa puso ko. Sabi mo, Panginoon, hindi kami buntot. Hindi ako pwedeng tapakan. Yun yung ikakambyo mo. Yun yung nasasabi kong panlaban.
yung pag-ibig ng Diyos. Di ba, mahal mo ko, Lord? Ito, yun ang isang gamo sa'yo. Kaya kahit batuhin ka ng batuhin ng kalaban mo, o minamahal mo, wala. Magbabounce lahat yun. Ang magre-reflect sa'yo, ang ganda naman ito. Ibang klase ito. Ginanong ko na, nilustay ko na lahat. Grabe. Kahanga-hanga tong babaeng to. Saludo ko sa Diyos nito. Wala akong narinig na pangit. Wala akong narinig na kabalastugaan dito. Saludo siya. Bakit? Ang nag-reflect sa'yo ay yung pag-ibig ng Diyos. Hindi na ikaw yun eh. Ang nakikita na sa'yo, pag-ibig ng Diyos. So kahit niloko ka, talo siya. Hindi lang ng naloko, talo. Daan nyo yun. Ang talo yung nanloko. Hindi kayo talo. Hindi tayo talo pag tayo niloko. Ang manloloko ang talo. Hanggat hindi siya nagre-repent. Mag-repent siya sa Diyos. Doon pa lang siya. Hindi siya magiging manloloko. Nag-repent siya. Pero ikaw na naloko, nadaya ka, nalinlang ka, wala eh. Naging mahina ka eh. Nakalimutan mo yung love ka ng God eh. Yun yun. Kaya ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ay hindi duwag. Pag duwag ka na sa buhay mo, may problema ka, duwag ka na, harapin mo. Kasama pag-ibig ng Diyos. Sabi ng Lord, sabi mo, liligtas mo ko, Lord. You will save me. Di mo ko pababayan, di mo ko papahiya, Panginoon. Lord, sabi mo, takbo ka agad sa pag-ibig ng Diyos. Lord, sabi mo, ganito, Lord, umiyak ka. Umiyak ka sa Diyos. At ikut-kut mo sa Panginoon yung pag-mahal mo ko, Lord. Sabi mo, everlasting love. Hindi mawawala, hindi mo ko bibitawan. Ibig sabihin, hindi mo ko iiwanan, hindi mo ko pababayang saktan, ninuman. Kasi, di ba ang mahal natin, ayaw natin sasaktan ng iba. Nang lalabang ka? Di ba? Ipagtatanggol mo anak mo, kapatid mo, nanay mo. Pag ang nanay mo inaway, di ba? Kahit mahina ka, pagtatanggol mo, nanay mo yan eh. Pagtatanggol mo, anak mo. Ganun din ang Diyos. Di kanya pababayaan na pag mas ka na lang niya, lumapit na siya sa'yo. God, nasasaktan na po ako. Alangan, hindi kanya pag-ibig ng Diyos ay wagas, dakila. Walang kapantay. Kaya lang iba, hindi natakbo. Kaya nalulungkot lang ang Diyos sa kanya. Hindi siya natakbo, hindi siya nalapit sa Diyos eh. Pag lumapit ka sa Diyos, mahal ka niya, di yayakapin ka na agad. Ay nako, eto ka na, I embrace you now. Hindi ka masasaktan na. Pag nakita ka niya, ako makikita, hindi ikaw. Kaya hindi ka na niya maloloko. Hahanga siya sa'yo kasi hindi ikaw ang nakikita, kundi ang kapangyarihan ko. Kasi tumakbo ka sa Diyos eh. Yung pag-ibig ng Diyos, yun dapat makita sa Kristiyano, ang pag-ibig ng Diyos. Walang pag-ibig ang tao. Peke. Bakit peke? Nauubos. Pag naubos sa salary mo, wala na. Nga na. Iiwanan ka na. Dried na. Unti-unti na yung dry. Kaya pa tayo, kaya nga sabi ng Lord, be wise tayo. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi malilinlang. Ang pag-ibig ng tao, manlilinlang. San pa tayo? Di sa Diyos tayo. Ang Diyos ang pag-ibig, wala sa tao pag-ibig. Nagkakaroon ng pag-ibig kapag ikaw ay may Diyos. Amen. Di ba, Pastora, inibig na tayo ni Lord na sa sinapupunan pa lang tayo ng tiyan? Yes, kahit wala pa tayo sa sinapupunan. Totoo lang. Inibig na tayo ng Diyos. Kaya nga dakila. At kaya napakahiwaga. Paano ko inibig ng Diyos? Wala pa ako, hindi pa ako fetus. Paano ako inibig ng Diyos? Hindi pa ako nahulma. Hindi pa pinanganak ang magulang ko. Inibig na ako ng Diyos. Kaya nga mahiwaga. Kaya nga kahanga-hanga. Kaya nga dakila. Kaya nga wagas. Hindi maintindihan ang pag-ibig ng Diyos. Kala, lugi ka. Hindi ka lugi. Pag ang Diyos ang umibig sa'yo, hindi ka lugi. Pag tao, inibig ka, fleshly. Wala, tatangayin lang tayo.
ibig sabihin tatangayin, iisahan lang tayo. Especially mga babae. Pero, hindi ka pa rin talo. Kasi lumapit ka sa Diyos eh. Wala na. Wala ngayon. Kita na niya yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. At huwag kang mapupuot. Huwag kang mapupuot kahit naloloko sila o dinaya ka o ano pa man yan. Sinukaway mo. Hindi lang ito tungkol sa lalaki, sa partner. Kahit kaibigan mo. Nag-trader, nag-trade ka. Kahit na ano pang klaseng kasalanan yan. Yung iniwan ng asawa, nagpunta sa ibang ganyan, yung mga nanonood sa atin, mga ganon. Wala yan. Sila may problema sa Diyos, ikaw hindi. Wala. Panalo ka pag ang Diyos ay nasa iyo. Kasi yung pag-ibig ng Diyos, yan yung nakabalot sa iyo. At yan ang makikita ng mga makikakita sa iyo. Bakit kaya ganda-ganda ako diyan? Ba't kaya ang ganda-ganda niya? Bakit kaya parang ang linis niya? Hindi rin niya maintindihan ba't nagaganda sila sa inyo. Yun nga yung pag-ibig, reflection ng God eh. Hindi mo maintindihan ang pag-ibig ng Diyos. Wala nakakaintindi. Amen. Pastora, yes. tatanong ko lang po, pag ba bibigay tayo ng forgiveness, kailangan ba agad-agad? Parang, okay, parang yung sa atin ba, pag mag-forgive tayo ng tao, dapat ba natin ibigay yun agad-agad kasi Christian tayo? Yes. Totoo lang. Ora mismo nalaman mo, nagkasala siya sa'yo. Forgive. Hindi pa siya nahingi ng tawad sa'yo. No need to wait na hindi mo siya nahingi ng tawad eh. Hindi siya hindi mo hingi ng tawad. Sa sarili mo. Dapat malinis ka sa harapan ng Diyos. Kasi sabi sa Biblia, ang hindi magpatawad sa kapwa, hindi rin siya patatawarin ng Diyos. In Mark 10. Hindi ka patatawarin ng Diyos. Kapag di ka patawad, huwag mo antay. Kasi paano ko siya papatawarin, pastora? Hindi naman siya nahingi ng tawad. Never mind. Paano kung hindi siya humingi ng tawad? Sabos talaga siya. Huwag mo na antayin ang hihingi siya ng tawad, lulod siya sa'yo. Hindi. Ikaw mismo, kahit di siya, wala kang iintayin. Puso mo, ayusin natin sa Lord. Lord, I forgive him. I forgive her. Mali naman siya, pero yun, yes. Pero po ba ba, pinatawad mo siya, hindi mo lang din sinasabi sa kanya na patawad ng kita. Mali po ba yun? Yung parang pinatawad mo siya kahit hindi po siya nag-sorry. Alam, yung may nagawa siyang mali sa'yo, napatawad mo na siya. Hindi mo lang sinasabi sa kanya na napatawad mo na siya. No need. Hindi naman siya nanginatawad sa'yo na personal eh. Ikaw lang at ang Diyos. Lord, I release my forgiveness. And that's it. No need to tell him or to tell her na, ay, pinapatawad kita kasi hindi mo yung tawad. Ang yabang natin nun eh. Wala kang humble spirit doon. Wala. Mayabang tayo. Anong klaseng kapatawaran yun? No. Ngayon, pag lumapit siya sa'yo, tagal na kita napatawad. Nung oras mismong nalaman ko na nagkasala ka, pinatawad kita. Hinangaan ka pa. Grabe ka. Yes. Sana ikaw na. Sana. O ganun yun. Hinangaan ka. Bakit ka hinangaan? Kasi nakita niya yung pag-ibig ng Diyos dakila. Nakita sa'yo. No need to display na pinatawad mo yung tao na yun. Ikaw at ang Diyos. Pero ora mismo, pag nalaman mo ngayon, forgive and forget. Kung alam mo mali, tigilan mo. Kasi sinabi ni Jesus sa mga nagkasala, iligtas kita, huminto ka na, tama na. Huwag na ulitin. Yun yung advice. Advice yun. God knows naman our heart desire. Pastora, diba? Yes. Yes, Sis Jing Eva. Yes. Alam ng Diyos na nasa puso natin. And ang tanong ay, yung tao na nagkasala, hindi na kailangan pang malaman. Pero once na lumapit sa'yo, sabihin mo yun. Matagal na kitang pinatawad. Inantay na kita pero di ka dumarating. I release. I forgive so, you already. So, ibang-iba talaga yung sa Bible sa mundo. Kasi sa mundo, pwedeng yes. Umanti ka, pwedeng, alam mo yon na
Iba talaga yung iset mo ang iyong reputasyon pa something na gano'n. Ibang-iba sa Bible. Tsaka, in Galatians, magkalaban talaga to. Ang Espiritu ng Diyos at ang tao. Magkalaban talaga. Hindi sila magkatulad. Hindi. Kaya ang tao walang pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya ang tao, wala. Ano masasalat mo sa tao? Wala. Sa Diyos ka umasa. Nasa Kanya lahat. Wala na. Materials, financial, prosperity, hope, healing, forgiveness, nasa Diyos lahat eh. Wala sa tao yan. Wala sa tao. Kumato ka sa tao, miski pera, at meron siyang pera, hindi ka pwedeng bigyan. Dapat may babalik mo sa Kanya. Yan ang tao. Bihira. Ganyan. Pero sa Diyos, ano lahat ng free. Man. Ang kapalit. Hihingi ka niya sa akin yan. Bigyan kita. Gusto mo lalaki na magiging asawa. Bigyan kita. Meron ka naman talaga para sa iyo eh. Yeah. Ikaw lang kasi matigas ulo mo eh. Lord, sige na po, Ama. Bigyan mo na po sa akin. Huwag ka umalis sa Kanya. Sabi ng Lord, abag na ako dito. Iniibig tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Tatandaan natin yan. Iniibig tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo. Hindi Kanya pababayaan umiiyak ka forever. Hindi talaga. At totoong-totoo ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God. Praise God. Sobrang salamat, Pastora Alice, and also sa ating lahat, Sis Jing, Sis Rona, Sis CJ, sa lahat din na nanood. Amen. Praise the Lord. And thank you, everyone. Amen. Talaga namang napakasarap pag-usapan ang pag-ibig, lalo na ang pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. And once again po, salamat po sa pakikisama sa amin sa ating coffee mornings. At sa susunod na, abangan nyo din po ang mga susunod pa namin. Marami pa kami usapan. Nakatatlo pa lang kami. Marami pang mga question at sasagutin. At marami pang isi-share na encouragement towards especially sa pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. And welcome po kayo sa aming Zoom service. Ngayon na po yan after nito ng ating coffee mornings. Invited po kayong lahat. PM lang po kayo sa ating page sa Awesome God Church. And welcome po kayo, makijoin tayo, mag-celebrate tayo ng araw-araw ng pag-ibig ng Diyos at magpasalamat sa Kanya. Once again po, thank you and God bless po sa ating lahat. Especially thank you din, Pastora, sa pakikisama sa amin. Amen. And sabi ni Sis Rona, may comment tayo. Yes, at may comment po tayo. Sabi ni Sis Jane Eva, God bless sa inyong lahat, Pastora, Sweet, at sa iba pa sa iba pa. Pero may susunod pa. Maraming pang susunod na coffee mornings. Amen. Amen. Oh, God bless ako si Sweet. Yes, amen. Ako si Sister Rona. Sister CJ. Ako, Sister Jing. God bless po. God bless po sa ating lahat. God bless you. Yes.